Ayan na, lilipad na. Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. Samahan niyo ako sa videong ito sapagkat ipipledge natin itong ating inakay na tinuturoang ito. Ibig sabihin nun mga kalapatids na kanubi, pakakawalan na natin siya at hahayaan natin siyang lumipad sa labas ng ating kulungan sa unang pagkakataon. Ginagawa nga natin ang ganitong programa para maiwasan na mawala yung ating mga alaga. Mga kalapatids na kanubi, iba-iba ang paraan, diskarte sa pagpapabatcher ng ating mga alaga o sa pagtuturo ng mga inakay. Dito kasi sa amin medyo dikit-dikit yung lugar ng mga nag-aalaga, magkakalapit, maraming ibon, kaya pagka hindi marunong yung ibon na tuturuan mo, pagka masyado pang bata yung ibon o inakay, maaaring mawala, matangay, madakma, madagit ng mga ibang nag-aalaga. Buti sana kung honest sila, di ba? Hindi naman lahat nagbabalik ng ibon. Yung iba inaangkin tas binibenta na. So tayo, mag-iingat na lang tayo mga kalapatids. Kaya eto, sinisigurado natin bago natin pakawalan yung ating ibon, kahit pa paano matured na yung ating alaga. Magdadalawang buwan na tong inakay na to mga kalapatids. Kahit pa paano medyo matured na yung ibon na to at medyo malinaw na rin yung kanyang mga mata. Kumain na yan doon kasama ng ating mga alaga sa Flyers Slope. Pero binigyan ko pa siya ng sobra dito sa kanya, sa sarili niya lang mga kalapatids, para matiyak ko na bago natin siya pakawalan, busog yung ating inakay na ito mga kalapatids. Ang dahilan kaya binubusog ko bago ko pinapakawalan, para kung sakasakaling mapadpad siya sa malayong lugar, matangay siya o kung saan saan siya magpunta, at least hindi siya makikituka sa kung saan saan. Meron siyang lakas na magagamit para makabalik dito sa kanyang kulungan. Imbis na intindihin niya yung kalam ng sikmura niya, mas mapofokusan niya o mas mabibigyan niya ng pansin yung kanyang homing instinct o yung pagdevelop sa kanyang homing instinct na hanapin yung kanyang kulungan, yung kanyang bahay para makauwi. Lalo na dito sa lugar namin, maraming nag-aalaga ng ibon. Kapag ka nakitukato dun sa kanila, malamang dadakmain na lang to. Mga ganitong edad pa naman mga kalapatids na kanubi, maamo pa, hindi pa masyadong lumilipad. Kumbaga kulang pa sa karanasan para ipagtanggol yung sarili. Kung hindi man sila madakma, mayayari naman sila sa predator, sa mga pusa, sa mga aso kapag bumaba sila dun sa lupa para makituka o humanap ng matutuka. Kaya mas maganda nang pakawalan ninyo busog yung ating mga alaga. At kung mapapansin ninyo, nandito lahat sa ating Flyers Slope yung ating mga ibon. Wala nang lumilipad sa labas, wala nang nakatambay sa labas. Kung meron man, ibon ng kapitbahay yun mga kalapatids. At tignan nyo, sasamantalay natin pagkakataon, mainit yung sikat ng araw. Kumbaga, madi-discourage kasi yung ating mga ibon na inakay na lumipad ng matagal, ng malayo kapag ganyang mainit. So makakapagbubong-bubong lang yan, kung lilipad man yan, dito lang yan sa paligid mga kalapatids. Bagamat takot pa yan lumayo, pero pag nasana yan at na-realize niya na masarap palang lumipad, ayun, mawiwili yan sa kakalipad mga kalapatids. Kaya gaya ng ginagawa nating pamamaraan sa mga dating video natin, ayan, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo yan. Ganun pa rin ang ating gagawin. Kapag lumipad yan, nakita nating rumonda, alright, so iaawatin na natin yan mga kalapatids ng 1 hanggang 2 linggo. Pero siguro dito 1 linggo na lang kasi medyo magulang na to mga kalapatids. Dito lang natin siya ilalagay sa loob ng 1 linggo. Makakapag-perch siya dyan, makapag-teritoryo, makahanap ng pwesto, at makipag-socialize dun sa hierarchy ng mga ibon natin dito sa ating Flyers Slope. Kapag tapos niya na 1 linggong Bartolina, kasama na siya dun sa ating mga paparondahin, kasama nung ating mga flyers. So ganun lang ang aking ginagawa kong pagtuturo mga kalapatids. So mukha namang nakakain na tong ating ibon at nakainom. May natira pa ba? Ayan, naubos niya na. Pang ilang takal niya na yan mga kalapatids. Okay lang na i-full tank yan para kung sakasakaling mawala, kahit sa kinabukasan o pangalawang araw, may lakas pa rin siya para bumalik. Mahanap niya pabalik etong kanyang tirahan. Ayan, sige, ubusin mo pa. Magbaong ka para meron kang gagamitin kung sakasakaling mawala ka. Ito yung anak ng ating ibon na si Angel, yung ating 6 overall champion. Siguro okay na yan mga kalapatids. Fully loaded na to.
So pakawalan na natin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube Tambayan, mag-subscribe ka na, hit mo na ang notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa mga ginagawa nating kwentuhan at mga tips. Nilagay ko na siya dyan sa may bukana ng trapdoor. At isa pang mahalagang paalala mga kalapatids ng Kanubi, kapag tinuturuan natin yung ating mga inakay, huwag nating pupwersahin na lumipad sila o yung bubugawin natin. Hayaan natin silang lumipad base dun sa facing nila. Kasi hindi natin alam, baka may takot pa silang lumipad dahil hindi pa nga sanay, first time pa lang lilipad. So may takot pa silang mahulog. Eventually ano naman nila yan, matututunan naman nila yan. Pagka hinayaan lang natin silang maggala-gala. Tatalon-talon yan, pipitik-pitik hanggang sa maging komportable na sila, hindi na sila matatakot mga kalapatids. Pagka ganitong nagtuturo mga kalapatids, ayan, may mga pusa, ayun oh. Yan ang pwedeng dumali sa ating mga ibon. Lalo na kapag yung ibon nating inakay, kung saan-saan dumadapo, akala niya okay lang dun. Tapos may mga predator palang nakatambay dun, yari. Kalapati naman natin na panglipad na, hindi yan nagdadadapo dyan kasi alam nila may panganib dyan. So yung mga ganito, medyo delikado to. Wala pang alam sa kalakaran ng buhay. Kumbaga hindi pa masyadong listo na ingatan yung kanilang sarili sa mga predator. Actually baka hindi pa nga nila alam kung ano yung predator nila. So sana mag-kicks in yung kanyang survival instinct. Diyan pa lang madidevelop yung survivability skills ng mga alaga natin. Kaya wag natin bubugawin. Hayaan lang natin siyang magtingin-tingin kasi ayan, kagaya niyan. Palinga-linga siya. Tinitignan niya yung paligid ng ating kulungan, pinapamiliarize niya hanggang sa maging komportable siya na ito pala yung paligid ng bahay ko. And then paunti-unti susubukan niyang lumayo-layo, magbububong-bubong sa mga katabing bahay. Tapos kung meron siyang sapat na tapang at lakas ng loob, baka subukan niya ng lumipad. At pag ginawa niya yon, awat na mga kalapatids at ibabartulinan na natin siya. Ayan na, kakaroon na siya ng lakas ng loob, pumitik-pitik, kumagaspas mga kalapatids. Mukhang pipitik na yung ibon na to at medyo nakakabayan mga kalapatids na Kanubi. Subalit kung sinunod nyo naman yung mga pamamaraan na nabanggit natin sa mga dating video natin, yung pag-viewing, disiplina, alright. So hindi kayo kakabahan kasi kung mawala man yan, babalik at babalik yan basta busog. Lipad ka na! Ito mga kalapatid, siguro hindi na natin ito hihintayin na lumipad-lipad pa dahil kung hihintayin natin siya, baka mamaya abutin tayo ng siyam-siyam at hindi tayo makapasok sa ating trabaho. Kaya hayaan ko na lang siya dyan magpalipad-lipad dito sa paligid ng ating kulungan, pitik-pitik siya, tapos kung lilipad siya sa labas, bahala siya sa buhay niya. Nasa taas naman tayo mga kalapatids, less predator. Huwag lang siyang pupunta doon sa gawing kabilang bahay, yung pulang bubong na yan, sapagkat tambayan yan ng mga pusa na nandun sa kapitbahay. So sana palarin ka boy at maging ligtas ka sa unang araw mo dito sa malawak na mundo. So yan muna mga kalapatids, salamat sa inyong pakikitambay dito sa ating tambayan. Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para sa marami pang tips at kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Hanggang sa muli mga kalapatids, ingat kayo sa araw ng Lunes. God bless.